Ang message po ni Lord para sa atin ngayong umaga na to, very interesting because it's all about faith. God is able, faith that believes on the principle of sowing and reaping. Faith that believes on the principle of sowing and reaping. Basahin nga po natin itong Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Could you please open your Bible with me sa aklat po ng Galatia, okay? Galatians chapter 6, 7 to 10. Kung wala ko kayong dalang Bible, please share with your seatmate. Kung wala naman po, I don't know kung ito po yung ilagay sa screen. Kung hindi naman po ay kailangan nyo pong makibasa sa inyong katabi. Okay? Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Ganito pong sinasabi ng salita ni Lord. Sabay-sabay tayo magbasa. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Verse 9. Let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have an opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Basahin nga po natin ito sa Tagalog. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa panahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Sabay-sabay verse 10. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay mayas magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. The Lord bless the reading of His Word, and all the people of God will say, Amen. Bawat tao, meron pong certain philosophy na pinaniniwalaan. Last year, 2 subject po sa philosophy, yung tinake ko, and by the grace of God, nakuha at natapos ko naman. In fact, yung isang pong paper ko doon ay pinahiram ko po sa isang malapit at kapamilya, malapit sa aming pong mga puso, mag-asawa, para gamitin po niya sa isang speech because she will be speaking sa isang company na kanilang kinabibilangan. I don't know kung naging maganda yung kinalalabasan. Well, ang susi po pala para maintindihan mo yung tao, paano siya kumikilos, ano po ang kanyang priority, ano kanyang ginagawa, ano kanyang mga pinapahalagan sa buhay, ay alamin mo kung ano ang kanyang filosofiya. Because philosophy influences the way we think, the way we speak, and the way we act and decide. So kung ano ka ngayon, anong kinikilos mo, anong ginagawa mo, that is because of a certain philosophy o ideology, filosofiya o paniniwala na iyong tinanggap o in-embrace. Alam niyo po ba, na-realize ko, ang dami natin mga filosofiya na nabulot, narinig lang natin, pero hindi lang natin basta pinakinggan at pinaniwalaan. Mapapansin niyo po, ito rin po yung gumigay at kumukontrol sa pamamaraan ng iyong pamumuhay. Wrong philosophy and ideology will result to wrong lifestyle. Pag mali kasi yung pinaniniwalaan mo, mali kasi yung ideolohiya mo, filosofiya mo sa buhay, nagre-resulta po siya ng maling uri ng pamumuhay. Let me give you some famous philosophy, yung iba po tawag dito ay cliche, no? Number 1, yung kasabihan po na whatever will be, kung ano pong darating, yun na yung dumating. Alam niyo po ba na mali-mali po ang filosofiya na to because this is as if saying or telling to yourself or to other people that you are trying to live your life by chance. Kung ano pong dumating, tanggapin natin. Ibig sabihin po, tinatanggal mo dito ang iyong napakahalagang responsibilidad na kumilos, maguna, at magdesisyon para sa sarili mo at para sa iyong pamilya. Whatever will be is a cliche or philosophy that removes the important part that you have to play in your life.
Kaya makikita niyo po, ang daming mga tambay, ang daming mga nakaabang, ang daming umaasa, ang daming nag-iisip na basta pag may dumating, bahala na si Batman. Diyan po actually nagmula ang maling filosofiya niya. Pangalawa po, yung filosofiya po o paniniwala na half bread is better than none. Ang kalahating tinapay, mas maganda yan kaysa sa wala. Seemingly, pag pinakinggan mo po ang philosophy na to, parang ang ganda. Pero alam niyo po, nakita ko ito sa mga kaklase ko. At least, hindi bumagsak. At least, pasado. Alam niyo po, na-realize ko po, bakit ka magsesettle sa pasado lang kung pwede ka mag-excel by putting some discipline and good and important habits to your study life? Ito po isang paniniwala na buti nga meron kesa wala. So you see, this certain philosophy may look or sound good, but actually, they're doing bad in our life. Pangatlo, a fool at 40 is a fool forever. Alam niyo po, ang hibang at baliw at hindi nag-iisip, pag siya'y umabot ng edad ng 40, habang buhay na siya po, hibang o baliw o hindi nag-iisip. Actually po, totoo yan, kahit anong edad mo, kahit hindi ka pa umabot ng 40, kung ikaw ay nag-iisipin at nagpapakita ng kahibangan o foolishness, ikaw ay fool. Pero hindi mo kailangan tumambay sa ganung klaseng sitwasyon. Pwede mong hanapin ang karunungan, pwede mong piliin ang mga tamang desisyon para ikaw ay maging matalino sa harapan ng ating Panginoon. Amen? All figures are not equal. This philosophy or mindset tends to look down oneself and others. Hindi kasi pare-pareho ang buhay natin Ikaw ay pinanganak with a silver spoon in your mouth. Kami naman ay palayo o panantok lang. Mahirap kasi kami. All figures are not equal. Totoo po yun, pero hindi mo dapat minamaliit yung sarili mo sapagkat meron pang pwedeng gawin ng Diyos na mas maganda sa buhay mo. Ika nga, hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero yung mamatay na mahirap, napakalaking kasalanan kasi wala kang ginawa. So this philosophy may look and may sound good again, but they're actually doing bad in our way of living. Another, life begins at 40. Napakaganda niya. In fact, pag nag-birthday, nandiyan laging binibigay natin na quotation or greeting sa kanila. Well, if you are below 40 and you believe this philosophy, I feel so sorry for you because it means you are not yet alive. Kasi kung ang totoong buhay nagsisimula sa 40, anong tawag sa buhay mo, pababa ng 40? Ano yun? Semi-life. Hindi naman pwede, di ba? So hindi po ito totoo, hindi ito nakakahulugan na life begins at 40. The reality is, as soon as you start breathing, you're already living. And you are responsible for that life that the Lord has given you. Ang kaseryosohan ng buhay na binigay ng Diyos sa iyo bilang kaloob ay nasa kamay mo at your own disposal. Another thing, what goes up must come down. Well, not everything, because your age does not come down. Meron po ba dito, umuulong yung edad, kaka-birthday mo? Diba? Your wisdom, your experiences, and even your knowledge does not come down. They go up. Tama? And even the prices, mga bilihin sa palibot, hindi po bumababa, pataas ng pataas. Hindi mo siya pwedeng gamitin na filosofiya o pamamaraan ng pamumuhay. Ito pa, he who laughs last, laughs the best. Ang huling halakha, ang pinakamatinding halakha. Diba? Yan yung madalas na nakikita natin sa TV, sa mga radyo, narinig natin. Well, why laugh last when you can laugh always? Bakit mo nanasahin mo humalakha sa huli? Kung pwede ka naman humalakha palagi. And why laugh best when laughter is not a competition? Hindi kompetisyon. Ang pagtawa, tama ba? When we program ourselves with this kind of philosophy, they limit us and restrict us. Ito po yung pinakagusto ko. The devil you know is much better than the angel you don't know. Alam mo, yung masamang tao na kilala mo, mas mabuti yan kaysa doon sa wala anghel na hindi mo kilala. Well, mga kapatid, why do you want to associate yourself with the devil? Bakit mo pipiliin yung demonyo? You know,
ang demonyo ay demonyo at masama. At kahit mali-malag na rin, hindi po siya anghel. No matter how you want to make it look, the angel you don't know actually is doing its primary role of protecting you, even though you can see him. Nothing good comes from the devil, so this is from such philosophy. Hello? Well, 7 yata to o 8 eh. Ano ba kung kayo pwede natin maidagdag dito? Siguro pwede ko kayo magdagdag pa. Siguro habang binabasa natin dito, you start to think and you start to contemplate at sinasabi mo siguro, ang dami ko palang mga maling pinaniniwalaan na hindi lang nasama sa listahan ni Pastor, yung iba po, hindi pa nabanggit. Now, let me give you one destructive and deceitful philosophy na nakakasira sa buhay po natin. And what is that? That life is not connected. Walang koneksyon ng buhay. Yung nangyari sa nakaraan, tapos na yan. Walang impact yan sa pangkasalukuyan. Life is never connected. Therefore, I can live my life my own way. Buhay ko ito, Pastor eh. Buhay ko po ito, bro o sis. No. Wala nang epekto yung nagawa kong mali o desisyong hindi maganda sa nakaraan. Tapos na yun, I can start a fresh page right now. The truth is, life is connected. In fact, ang tawag ho dito sa prinsipyo na to is the principle of sowing and reaping. What you sow, you will reap. You and I are always free to make our own choices. Malaya ka. Live your life according to your way. No problem with that. But always remember this, na hindi tayo malaya sa consequences ng mga pinili nating choices. In fact, most of us here maybe are suffering from a lot of consequences na ginagawa natin 10 years or 15 years ago na hindi natin naidulog sa Panginoon, hindi natin napagsisihan. Kung ikaw ay naniniwala sa filosofiyang ito that life is never connected, you can always start anew, you can always live your life your own way, you are living a wrong lifestyle. Kasi po, this is very dangerous. Walang regrets, walang repentance, walang pagsisiyasan, at walang pagkakatuto, nauulit lang na nauulit yung pagkakamali. Hello? Everybody say, life is connected. Life is connected. Ang tawag ko dito is the principle of sowing and reaping. At alam niyo mga kapatid, everybody say principle. Just like the principle of, ano po ba yung mga principle na yung pag tumalon ka sa building, ulog ka. Tama? Pag tumawid ka sa traffic light na nakago, masasagasaan ka. Now, siguro, most of us would say, well, Pastor, the principle of sowing and reaping, I don't believe on that. Hindi pa ako naniniwala na kung anong yung tinanim, yung maanihin. It's okay. Because ang prinsipyo ng principle is this, even though you don't believe a principle will always work for you or against you. Yes. Kung susunod ka sa traffic rule, hindi ka madidisgrasya. It will work for you. But if you will break the traffic rule, it will work against you. Why? Because a principle is a principle. You can never break a principle because the principle will break you. Hindi ka nag-aral, nakakalusot ka lagi, pinin mo, basta okay lang eh. You are actually breaking an important principle in studies. And you can never break a principle. Makikita mo na lang sa dulo, sisirain ka ng prinsipyo, pinilit na sinubukan mo sirain. This is why mahalaga ang analogy nito sa Christian life. Na dahil may pananampalataya po tayo, ang pananampalataya po natin is not just the kind of faith that believes that God is good, believes on God's promises, believes on what the faith can seize supernaturally, but we must also have this kind of faith that believes and respect the principle of sowing and reaping. Mga kapatid, binasa ko po yung Bible. Ang Bible po, laging gumagamit ng analogy or metaphor. Pagkasalarawan at paghalintulad. At ilan po sa salarawan at paghalintulad na ginagamit ng Diyos patungkol sa Christian life at sa mga Kristiyano
is the analogy of a farmer. Sino dito farmer? Kung may kamag-anak na farmer. Nagtatanim, nag-aasik. At isa rin po sa analogy o metaphor na ginagamit ng Panginoon patungkol sa Christian walk of faith natin is the principle or the analogy of gardening. Pagtatanim, paghaharapin. Basahin po natin itong Genesis chapter 8 verse 22. Sabi ni Lord, as long as the earth endures, there will be seed time and harvest. Even in the Old Testament, the Bible believes on the principle that what you have planted, you will reap. Wala naman siguro dito kung nagtanim ka ng mangga, umaasa ka ng grapes. Di ba? Wala rin naman siguro dito, hindi ka nag-aaral, tapos nung nag-exam, tinake mo yung exam, umaasa ka, nakatap mo na po. Because you already know that you possibly follow a principle or possibly broke a principle. So hindi mo expect yung hindi mo tinanim. Ang tawag ko doon, the principle of sowing and reaping. Sa Galatians chapter 6 verse 7, I'm going to use a lot of Bible translation. Sabi dito, don't be misled. Sa Tagalog, huwag kayong patadaya. Baka akala nyo, yung pinag-iiwalaan yung prinsipyo ganito. Sabi nyo, huwag kayong patadaya. Wala pang tao na napagtawanan o napaglaruan ng Diyos. Because during their time, the Christians in Galatians think that they can escape, they can have a pass sa mali nilang ginagawa, thinking na hindi sila mapaparusahan. They were engaging sa sexual immorality, they were engaging sa rebellion, sa selfishness, sa flesh, they were engaging to gossip, thinking na walang consequences. At ang sabi ni Pablo, akala nyo ba nakalulusot kayo? Akala nyo ba na hindi kayo nakikita ni Lord? Akala nyo ba tama kayo? God cannot be mocked. Hindi nyo pwedeng pagtawanan ng Diyos na parang ginagawa na sa inyong teacher, parang ginagawa na sa inyong magulang, na sa tingin nyo, naloko ko sila eh. Nakapagpaniwala ko sila eh. Sabi mo dito ni Paul, whatever a person plants, he will surely harvest. Wow! Alam niyo po, siguro po, when Paul said this principle, he was not just thinking about a biblical principle, he was thinking his own experiences. Because it doesn't take a rocket science, it's a no-brainer. This principle is very practical. The principle of sowing and reaping, whatever you have planted or sown, you will surely reap. Amen? At tawag po dito sa iba ay God's law of the harvest. You will surely have a harvest. Sabi mo ka sa katabi mo, may harvest ka. Ang tanong lang po, anong klaseng harvest? If you planted your life sa bisyo, you will reap a harvest. Yes. If you planted your life doing the godly thing for the Lord, you will reap a harvest. Lagi may harvest sa buhay. Amen? Lagi may harvest sa buhay. Mga kapatid, noong unang panahon, ngayon kasi ang ginagawa ko ng mga tao ay ang pagtatanim. Kami kasi likod ng bahay namin, ay palayan. Gusto namin lagi yung harvest time, naglalaro kayo kami sa dayami. Niisip na lang namin mamaya yung palo para isang palo na lang. Bakit? Akakate eh. Pero gusto namin yung harvest time. Pero isa sa pinaka-favorite namin yung planting season. Bakit? Itinataon po yun na maulan June. Birthday ko yun, naalala ko eh. Wala akong handa nun. Nag-aararo. At pagkatapos po, maputik na matubig po, nagsiswimming kami. Yun yung aming swimming pool talaga. Yun yung aming pinaka-splash island. At kita-kita po namin paano sila nagtatanim. Yung pag-ganon. Pero, ang konteksto po ng planting dito sa Bible, listen very carefully, ang tawag na ginamit dito is broadcasting. Everybody say broadcasting. Broadcasting is sowing the seed in a much larger range. Kaya makikita nyo sa mga picture noon sa EPP, kasi ano ba mo, mga libro natin yung original, di ba? Na ang mga nagtatanim, meron silang lagayan dito na maliit na basket at binobroadcast. Diyan po kinuha yung salitang broadcasting. Why? Because the news is the seed and it is being broadcasted in a wider range. Now, tingnan nyo ito mga kapatid. Doon pa lang dapat mag-ingat na tayo. Why? Because every choices na ginagawa natin, it affects not just your life, but the other people around you. So if you're making the right choices,
it will also affect the people around you in a godly way, in a good way, in a great way. But if you're making the bad choices, you are actually broadcasting the bad seeds that will distract and destroy other people. Amen? Sino po dito nasusundan po ating pag-aaral? Now, this law of sowing and reaping will either bless or break you. It depends if you use them or ignore them in your life. Kapag ginamit mo ng tama ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani, it will work for you. Pero pag ginamit mo ng mali ang prinsipyo ng pag-aani at pagtatanim at pag-aani, it will work against you. Kaya hindi natin pwedeng isipin at sabihin na walang koneksyon ng buhay. There is a connection. At hindi mo pwedeng ipabuhay ang buhay mo sa paraan na alam mo lang eh. You need to live your life according to this kind of principle. Amen? Alam niyo po ba kagandahan po nito? Everybody say good news. If you will start to recognize and realize that the principle of sowing and reaping or broadcasting can affect other people in a great way. You can even use this to your family, to your friends, even to your fitness, even to your finances, and even to your upcoming future. Makikita mo na kung ano pa na yung ihasik mo, naghasik ka ng matindi sa sugar, magkaka-diabetes ka. Alam mo kasabihan ng ibang mga tao na mas maganda ho yung mamatay na nakangiti kaysa ho yung mamatay na gutom. Pwede naman yan, okay lang po yun. But you will reap what you will sow. Tama? Kung ano yung ginagawa mo sa iyong katawan, actually po, that is actually a broadcasting. Nagtatanim ka ng sama ng loob, hindi ka marunong magpatawad. Nagtatanim ka ng distraction, hindi para sa iba eh, para sa sarili mo. You cut ties to those people who are important to you. Actually, you are planting seeds of disconnection sa buhay mo natin. Now, meron pa akong tanong sa inyo mga kapatid. Meron po ba kayong pangangailangan ngayong umaga na ito? Do you have a need? What are your needs in your life today? Many needs. Financial, physical, emotional, spiritual. Ngayon natagdagan na eh, virtual. Kailangan ko po ng virtual needs. Yung po bang napapahalagahan ako sa social media. Ang daming needs, no? Kasama po kamay yung maraming needs po dito. Say amen. Kasama po ako. Wala kayong needs. Oh, grabe naman, di ba? May need po ba kayo? Sino dito? Yung totoo, kailangan mo ng pera. Basta kamay, pera. Wow, ayan, di ba? Ito. Basta kailangan pa lang kakahihin lang eh. Sino dito? Kailangan mo ng kwarta. Basta kamay. Salapi. Datong. Money. Bills, payment. Di ba? Kailangan po ba doon? Kailangan po ba na dito? No. If we will apply the principle of sowing and reaping is this. If you need love, if you need mercy, if you need energy, if you need forgiveness, if you need acceptance, or even money, ang prinsipyo, pagkapos ka sa mga to, you need to plant more by faith today. Why? Because the Bible says, time will come, you will reap a big harvest of what you have planted. Marami po ako nagsasabi sa akin dito, alam mo ako, hindi ako pinapahalaga, hindi ako pinapansin. Alam niyo po, mababang tingin nila sa akin. Well, if that's your need, why don't you start planting those needs that you wanted to have in your life so that one day, God will bless what you have planted and you will reap a big harvest sa buhay mo. Gusto ko po na patawarin din ako ng ibang mga tao. Why don't you plant the seed of forgiveness? One day gusto ko ng mga anak ko mabuhay sila ng tama. Then why would you not start planting spiritual discipline sa buhay mo? Meron akong pinost sa Facebook eh. If you want a future godly husband or marriage, live a godly life today. Kung gusto mo na isang maka-Diyos sa pagsasama o relasyon, magsimula kang mabuhay ng maka-Diyos sa araw na yan. Because it will have a ripple effect. Amen? So, ngayong araw na to,
I will share to you the 7th principle. Everybody say 7. 7 is God's number. The 7th principle of sowing and reaping by faith. Now, by the way, no. Everybody say seed. You are the sower, but the sower without the seed, walang kwenta po yun. Kailangan may tama kang seed. Everybody say the right kind of seed. Because you may be planting seeds that are so irrelevant at hindi na po mahalaga pagkalipas na maraming taon. For example, you're planting seeds of faith. Did you know, mga kapatid, that faith is very immediate? Madali kang sumikat, pero madali ka rin lumahos. Yes. But if you want to plant a seed of integrity or character, mabagal sumikat, mabagal makita, but, well, character will always defeat in charisma or fame in any other time or any other day. So, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga may tamang mga seed ka. And you know what? It takes a faith to plant a seed. Kailangan mo ng pananampalataya. Alam mo kung bakit? Wala lang akong seed dito, no? Dahil seed, napakaliit eh. Pag tinignan mo yung seed, wala kang nakikita puno, bunga, halaman, kamatis. Wala kang nakikita potential eh. That's why it takes faith to believe that what you are choosing to plant will someday God will be blessed, will bless it and cost it a lot for a breakthrough in your life. Amen? Alam niyo po ba, yung pagpunta niyo lang po dito every Sunday is a seed that you will soon reap a harvest pagdating ng tamang panahon. So whatever takes your time, whatever takes your life, your resources, that is actually broadcasting. You are planting. Ang tanong lang mo dito, are you planting on the right ground? And are you planting the right seed? Amen. Pwede po ba palakpakan muna natin si Lord? Amen? Are you excited po sa ating pag-aaral yung mga ganito? The first principle of sowing and reaping is this. Everything starts as a seed. Ang lahat ng bagay at nakikita natin sa ating mundo, sa buhay po natin, nagsisimula sa buto. Ang sabi sa Biblia, sa Genesis chapter 1 verse 11, nagsimula lahat sa buto. God said, let the land produce vegetation, a seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it. Pwede naman hindi na isama eh. Yung seed. And according to their various kinds, kaya ako dito sasagutin yung tanong, ano ba na una? Yung, ano ba yung tanong natin, no? Yung itlog ba o yung manok? O di kaya ano ba nauna? Yung buko po ba o yung puno ng niyog? No? Well, ang sagot ho dyan, nauna ho yung buto. Lahat lagi nagsisimula sa buto. Wala hong nilikha ang Panginoon, bigla ho na lang naging malaki o biglang sobrang enormous, gigantic sa harapan mo. Lahat nagsisimula po sa maliliit. Amen? Kung gusto mo ng pagpapala, nagsisimula ang Diyos ng idea seed. Bibigyan ka niya ng kaisipan. Halimbawa, as I preach this, if you're taking this seriously, you're taking notes, and you're really minding how to receive the Word of God, God actually is giving you an idea. And then, bago ka bigyan ng breakthrough, magbibigay ang Diyos ng seed of a dream. Kagaya po kay Joseph, binigyan siya ng panaginip muna at ang pangit-pangit na kanyang pasimula sa panaginip. Pero sa dulo po, nagkatotoo kanyang panaginip, naging second on command nga po talaga siya sa Egypt. Everything starts with a seed. Pero ang tanong ko dito mga kapatid, ano po ang seed, Pastor? Ano pong ibig sabihin ng salitang buto? Ito po yun mga kapatid. A seed is anything that is valuable that you gave away. Mahalaga sa'yo, pero pinapakawalan mo at ipinagkakatiwala mo sa Diyos. For example, your praise, your time, your money, your love, your words, your service, your forgiveness, there is always a value to anything that you cast and give away. Nadoble lang po yung salitang isa dyan. Laging may halaga yung mga tamang buto nakakawalan. Huwag ka matakot doon. Bakit? Pag yan ay naitanim sa tamang lupa, tutubo yan. Amen? Everything starts as a seed. Now, a seed, once planted and sown, will always grow. It will always flourish. It will always, one day, create a harvest
sa buhay mo. Meron akong personal na tanong sa inyo dito. What kind of seeds are you planting in your life? In your relationship, in your dreams, in your work, in your studies, and even in your ministry? Anong klase pong buto? O nagtatanim tayo ng mga buto na alam nating walang potensyal na maging mayabong at maging bunga. Pangalawang prinsipyo, nothing happens until the seed is planted. Walang mangyayari hanggat hindi na itatanim ang buto sa lupa. Amen? John chapter 12 verse 24, the Message version. Sabay-sabay nga po natin basahin. Ready, go. Unless a grain of wheat is buried in the ground, dead to the world, it is never any more than a grain of. Hanggat hindi nahuhulog ang isang buto at hindi na itatanim at kailangan mo na niyang ang seed pala mayroon pong portion na siya po ay mamamatay, pero actually hindi siya namamatay, nag-a-adjust po siya sa lupa, sa dilim ng dirt, and then bigla ho siyang tutubo. Ang sabi ho dito sa John 12:24, hindi siya makapamumunga. Hindi siya makapamumunga. Alam niyo po ba mga kapatid? Sino po dito bumili ka ng buto pero hindi tumubo? Ang tanong ho doon, ba't kaya hindi tumubo? Eh, hindi mo pala tinanim eh. At ang tanong mo, tinatanim po ba, Pastor? Yeah. Kasi po, ang seed na nasa plastic sachet, they're nothing. Wala silang dating. Ang potential ng isang buto ay nababara at natatago. A seed is useless in a box. A seed is useless in a plastic sachet because seeds are meant to be planted. Amen? Ang buto, talaga namang itinatanim. So, ibig sabihin mga kapatid, kung may pera ka, ang pera hindi tinatago. Ang pera ginagamit sa tamang paraan. Amen? Alam niyo po, ang problema minsan sa perang binabangko, nakikinabang lang po dito yung bangko. Ginagamit nila sa kanilang investment, tapos ang return po sa iyo, kakarampot. This is why maraming negosyante, hindi po sila naglalabas ng sarili nilang pera. Anong ginagawa nila? Nangungutang sa bangko. Doon yung maraming pera. Pera nyo. Tanungin mo ngayon katabi mo, meron ka ba talagang pera doon? Meron naman, palagay ko. So sowing seeds is an act of faith. Sowing seeds is an act of faith. When I plant a seed, I should expect and believe that something great is happening on the inside. Pag nagkakaloob ka, pag nagbibigay ka, pag naglilingkod ka, ang tingin sa iyo ng ibang mga tao, talo ka, ikaw ay nalugi, pero ang hindi nila alam, may tinatanim ka na hindi pa nila nakikita. Amen? Ewan ko nga, ito yung nagtataka ko, no? Ang mga tao napakadali pong maloko sa budol, napakadaling maloko sa networking, pero pagdating sa iglesia, sa church, parang hirap na hirap pong mag-invest sa gawain ng Panginoon. Hello? Ang challenge mga kapatid is, I will give away what I got and I will not hold back or keep it in my life. Ibibigay ko kung anong meron ako. Yung lakas ko, ibibigay ko sa Diyos. Hindi ko sasabihin, pagtapos na ang lahat, pagtapos na mga bata mag-aral, kailan po matatapos yun? Kapag ka-okay na ako, kailan ba tayo naging okay? Yung problema mo ngayon, paglaki nila, magiging problema pa rin yan eh. That's why, walang laging perfect timing eh. When it comes to giving something for the Lord, lagi po, today is the perfect timing na maglingkod sa ating Diyos. Na sumunod sa ating Panginoon. Amen? Mark chapter 4 verse 26 to 27, the kingdom of God is like someone who plants the seed in the ground, night and day, whether the person is asleep or awake, the seed still grow, but the person does not know how it grows. So it takes faith to believe when you plant a seed. Makikita mo that the longer you stay in the Lord, in the church, there's a seed being planted in your life and you are growing
na hindi nakikita ng iba. Tumatatag ang iyong pananampalataya. Pagdating ng bagyo, makikita mo, ang lakas mo, ang tatag mo, hindi ka napatutumba agad-agad. So ano pong take away natin dito? You can see the seed. I can see the seed that I planted, but something great is happening down in the dirt. Everybody say dirt. It is growing, it is sprouting, and soon, it will cause a breakthrough in the ground. Therefore, I must trust the process. Alam niyo po, may mga time no, pag matindi ang problema, iniisip natin, para yata, Lord, binabaon mo ako. Hindi po eh. You're not being buried, you're just being planted, and one day, you will come out growing, blessed, at much stronger, di kagaya ng dati. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po natin. Number 3 principle po is, tama ba number 3 na to? When I have a need, I should plant a seed. Sino dito may pangangailangan? Ang konsepto natin lagi, kaya nga po hindi ako makapagbigay kasi may pangangailangan ako. Hindi po, yun po yung problema eh. Kaya po hindi nawawala ang pangangailangan kasi hindi tayo nagtatanim para sa ating pangangailangan. This is the principle of sowing and reaping. When you have a need, you should plant a seed. Sino po dito nakakita na ng empty palayan o empty fields? Nakakita na kayo ng isang palayan na walang laman? Nakakita na po ba kayo? Okay? Tapos ano ba tawag doon? Nakahawak kayo dito tapos patingin-tingin kunwari kayo. Ang tanong doon, inyo ba yon? Hindi, nakatingin lang. Diba? When there's an empty field and there's a farmer, pansinin niyo po ang farmer, hindi po siya umiiyak. Hindi rin siya sumisigaw. Pag ang farmer po, nakita niya yung kanyang empty fields, hindi rin siya nagpipray. Wala akong nakitang farmer na nagpipray. Alam mo yung ginagawa ng farmer? Pag nakita niya empty yung fields niya, nagtatanim siya. Ito po yung prinsipyo sa atin na laging mahilig mag-pray. Sometimes, you need to plant before praying. Kasi yung iba ko sa atin, puros pray. Hindi ko sinasabing masama pong mag-pray. Kaya lang po sobra ng kakapray, hindi nagpa-plant. Lagi natin sinasabi, Lord, I claim, I claim. Pero bihira po yung binanggit natin sa ating sarili, Lord, I will move and I will obey. Pag merong empty fields, wala kang makikitang partner na lumuluhod, farmer na lumuluhod, nakataas yung kamay at nananalangin sa langit at nagsasabing, Lord, patubuhan niyo po dito ng mga tanim. Hindi po. Ang farmer, ang gagawin ho niya, pag nakakita siya ng empty fields, ang lalagay niya sa isip, kaya to empty kasi wala akong tinanim. So, kailangan magtanim ako. Sige nga, tingnan mo nga yung bulsa mo, bakit walang laman yan? Wala kang tinanim. Okay. Bakit ang pitaka walang laman? Wala tayong tinatanim. Now, ang magandang tanong dito, hanggang kailan mo gusto magkaroon ng walang laman na pitaka at bulsa? Kailangan natin magtanim. Amen? Sometimes we need to plant before praying. Yun palang ibig kong sabihin. Hindi ko sinasabing wag Sometimes we need to plant before praying. Kasi pray ng pray, walang kilos. Walang movement na ginagawa. Ecclesiastes chapter 11 verse 6 says, do your planting in the morning and in the evening. Grabe, matindi pa pala to, no? Ang pagtatanim, umaga sa hapon. Gabi pa yata to, no? You never know whether it will all grow well or whether one planting will do better than the other. Ibig sabihin po nun, sa prinsipyo ng mga farmer, hindi lahat ma-harvest. Kaya mas maganda maraming na itanim. Amen? Kasi pwedeng masalot, mapeste, kaya kailangan po nakaready lagi ang buhay po natin. Sabay-sabay natin basahin ito mga kapatid. Plant good seeds in your life. Sabay-sabay. Ready, go. Some of us are waiting in God. The truth is, to make a deposit, to get a return soon, a withdraw or harvest of blessings and breakthrough. Lagi tayo nagpipray, Lord, kailan po patutubo to? Sabi ni Lord, ano patutubuin ko? Wala kang tinanim. So nangangako, nagtitiwala tayo sa isang pangako na hindi naman pinangako ng Diyos sa buhay natin. Dahil nga sa maling paniniwala. So, instead of waiting for God, why don't you make the move? And the Lord will cause a seed to grow. Amen.
Number 4, principle. Where I plant, I will reap. Logical lang po yan. Kung anong tinanim ko, yun din po aanihin ko. Natural. Nagtanim ka po ng santol, huwag ka mag-expect ng rambutan. O di kaya, pwede ho ba yun? Nagtanim ka ng isang certain seed o fruit seed, nag-expect ka ng fruit salad. Pwede ho bang iba-ibang puno? Wala hong ganun, di po ba? So, kung ano ang tinanim mo, yun lang din po ang aanihin mo. You will get in life whatever you plant. Galatians 6 verse 7, you will reap exactly what you plant. Ang ganda ng salita, no? Exactly. Kung anong tinanim mo, kung anong pinaniniwalaan mo, anong ginagawa mo ngayon, saan ka nag-invest, yun yung aanihin mo. Doon ka aani. Basahin po ng mga kababaihan yung Galatians 6, 7-8, sabay-sabay. Sa Message version, go. The person ignoring the needs of others, ignoring God, harvests a crop of weeds. All he'll have to show for his life is weeds. But the one who, in response to God, letting God's Spirit do the growth work in him, harvests a crop, a real crop of eternal life. Ang principle na pwede natin makuha dito is, this principle can work for you or work against you. Binanggit ko na po yan kanina. Now, let me give you some negative example of the wrong seed that we sometimes plant in our life. Hindi ko na ito isa-isahin, pero sa Job 4 verse 8, sabi dito, sinamarize ko na lang, pag nagtanim ka ng pakikipag-away, aani ka ng away. Bawa, lagi mong hinahamon ang bawat isa. Hinahamon mo lagi yung kamag-anak mo, kaklase mo, niloloko mo, you will reap a trouble. Sa Proverbs 22 verse 8, you sow injustice, kawalang katuwiran, may inaapi tayo, may inaapakan tayo, may pangangailangan, hindi natin kinakatagpo. Ang sabi dito, aani ka ng kalamidad. The Bible said that. Hosea 10:13, magtanim ka ng kasamaan, hindi pagsunod sa Diyos, you will reap evil and deception. One day, magigising ka, lahat ng nasa bahay mo gumagawa ng mali, and you will start to pray, Lord, bakit nagkaganito yung pamilya namin? Well, you started it. You allowed it. Naalala ko dati, nung batang pastor ako, pag nagbi-visitation po ako sa mga bahay ng miyembro, nagkakagulo minsan yung mga miyembro. Bakit? Nandun ho pala yung inuman at barahaan. Nagmamadyong pa yung iba. Meron pang isang time na abutan ko, yung mga baraha at madyong, hindi na po naitapo talaga. Hinigaan na lang niya. Sabi na, Pastor, bakit po kayo nandito? Sabi ko, ano po nangyari sa inyo, Nay? Kitang-kita po. And they start quarreling. Alam niyo yung pinag-away nila? Yung taya nila. So sabi ko sa loob-loob ko, well, you want to follow the Lord, but still you want to follow the old ways. Gusto niyo magseryoso kay Lord pag linggo, pero pag Lunes hanggang Sabado, iba ginagawa ninyo, you will reap what you will sow. Amen? Hindi po ako nananakot, pero sino ho dito, minsan nagpapasalamat ka, meron pong istriktong pastor na nagsasabi ng ganyan. Na ayaw po sa mali. Kasi po, kung ang pagpapaliwanag ko dito at pagpipreach ay puros okay lang po sa lahat, naku po, mapaparusahan po tayo ng Diyos. Amen? Meron naman po, pumunta ako sa isang bahay, nag-visitation ako, sabi ko, pwede po ba maki-CR? Minsan namali ako ng pasok, kwarto pa. Nag-sorry ako, alam niyo, sabi niya, Pastor, okay lang po yan, wala kaming tinatago dyan, pwede ko kayong pumasok dyan. Wala kayong makikitang magazine, wala kayong makikitang bastos dyan, bakit? We are really trying to live for the glory of the Lord. And that family is blessed even more. I'm saying this because next week magbe-visitation ako sa mga bahay. Mag-ready na po kayo. Biro lang po. Pero malay nyo, totohanin ko, di po ba? Matthew chapter 7 verse 2, sow judgment, you will reap a judgment. Ang positive example naman po dito, Proverbs 11 verse 18, sow righteousness, you will reap a reward. Magtanim ka ng katuwiran, aani ka ng gantimpala sa Diyos. So righteousness, you will reap unfailing love ni Lord. Mamahalin ka ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Ang kaaway, lagi kang kukontrahin, pababagsakin, pero makikita mo ang lakas ng proteksyon ng Diyos, ng pagmamahal niya na nakapalibot sa buhay mo. Magtanim ka ng kapayapaan, aani ka ng kapayapaan. Hindi yung nakikigulo, nakikisawsaw. Di po ba? Nagtatanim tayo ng kaayusan. Aani tayo ng kaayusan para sa sarili po natin. Amen po ba? Palakpakan niya po natin si Lord. Kung naniniwala kayo sa principle of sowing and reaping.
Whatever you have sown, you will always reap it with someone, with your wife, with your kids, with your business, and with your future. Because no one sow and reap alone. You will reap together with other people. Nagtanim ka ng mali, madadamay pamilya mo. Amen? Nagtanim ka ng katuwiran, ng kaayusan, madadamay din yung pamilya mo. Mapagpapala din sila. So nobody reap alone. You will always reap with other people. Number 5 principle. I am not the only sower. Others have sown in my life before. Dapat panampalatayahan mo. Ikaw ngayon, hindi dahil lang yan sa sarili mong gawa, maraming nagtanim sa'yo. Maraming pastor, lingkod ng Diyos, mga Christian, nag-pray sa'yo, dinadalaw ka, hindi ka give up, kaya nandito ka di ba? Palakpakan naman natin ang mga tao na yon. Hindi lang ikaw ang sower sa buhay mo. Minsan akala mo, hirap na hirap ka sa problema, hindi mo alam, ang dami nagpipray sa'yo, mga taga doon, taga dito, na hindi ka nakikilala. Yung pong mga nilalagay natin minsan na prayer request sa cellphone, sometimes we take it for granted. Napapansin niyo po, ang bilis ng prayer, ng answered prayer kagad, ang dami nagpipray. Amen? Sino dito recipient ka ng mga answered prayer sa ating group chat? Say amen. Maraming nagtatanim sa'yo. Di po ba? Kaya dapat mahirap pong umalis sa Zion Baliwag. Bakit? Ang laki ng investment ng mga tao na nagmamalasakit sa'yo, tapos hindi lang natin po pasasalamatan sila. Amen po ba doon, mga kapatid? Everything that you do has a consequence. Your life can affect a person or a generation. Ganon din po yung negative. Kung sino ka ngayon, magagalitin. Meron kasing nagtanim sa pamilya mo ng galit, kaya nadamay ka. Meron pa akong nilagay dito na quotation, and it may sound kagaya ng mga nababasa nyo sa Facebook, but it goes something like this. If you don't come from a righteous and God-fearing and blessed family, then a godly and a righteous and a God-fearing, honest and blessed family must come out from you. Simulan mo ngayon. Kung hindi ganun ang pamilya nyo, simulan mo ngayon. At paano mo magagawa yan? Kay Lord at sa kanyang buhay na salita. Amen po ba doon? Kay Lord at sa kanyang buhay na salita. Pang-anim, I will reap in a different season than I sow. Because time take times to grow. Wala pong instant success. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 5, there's always a time for everything. A season, a time to plant, a time to uproot, a time to scatter stones, a time to gather. Lagi kang aani, hindi ngayon, bukas makalawa. Kaya huwag kang magmamadali. Learn to be patient. Sabi mo sa katabi mo, be patient. Huwag magmamadali. Number 7 at panghuli. I must be patient and not give up. I will wait and not become impatient because there is a due season I will reap more than I sow. Ang ganda po ng sinabi sa verse 9. No? Sabi dito, kaya nga po huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mapagod. Kung minsan po, no, kung ano yung mabuti, nakakapagod na mag-church. Ano ba yan? Ba't baliktad yata, di ba? Wala pa akong narinig na ganito, no? Nakakapagod na maggumala sa SM. Gumastos ng madami, di ba? Wala pa akong narinig. Parang baliktad ata, di ba? Kapagod magbisyo, di ba? Inom dito, inom mamaya. Pero, imagine mo, ang kinakapaguran natin, yung paggawa ng mabuti, dapat hindi, di po ba? Amen? Dapat po, pag nagsiserve tayo kay Lord, ganito ko lagi tanong natin, yun lang? Kulang ata. Meron pa po ba, Pastor? Gusto ko pa eh. Amen. Because we will reap a harvest in due season. Everybody say due season. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kailan ang due mo? Sabi niya, buntis ba ako? si Chris ay may due po ito, may due date yan di ba? Pero lahat tayo dito buntis. Kung hindi buntis, busog. Lahat po tayo dito ay buntis ng mga tinatanim natin. Darating yung time, iluluwal mo yan. Amen? Iluluwal po natin yan. Doon naman po sa mga gusto magbuntis, in the name of Jesus, bibigyan kayo ni Lord ng kambal. Kung wala pa po kayong asawa, hindi ho kayo si Virgin Mary. You can count the seeds in an apple, but only God can count the apple in every seed.
Huwag mong i-underestimate yung tinatanim mo. Saka huwag ka rin masyado mag-i-expect, no? Kasi bakit? You will already receive your reward. The moment na tinanim mo to, hayaan mo na kay Lord na yan. Sa Diyos na po. So mga kapatid, I can increase my harvest by planting more seeds. Do you have a need right now? Plant more seeds. Few more verses. 2 Corinthians 9:6-7, whoever sows sparingly will reap sparingly. Ang kakaunting magtanim, kaunti anihin. Ang nagtatanim ng marami, generous, magtatanim ng malaki para sa kanyang buhay. Mag-aani ng malaki. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Alam niyo po, sabi nila ang tithing daw po sa Old Testament na lang, hindi na raw po yan sa New Testament. Kasi daw po, tapos na po yun. No? Now come to think a bit mga kapatid, no? Mas matindi pa ho pala sa New Testament. Kasi it comes from your heart. Well, pastor, kung nasa puso po pala kung anong nasa laman ng aking puso here's my principle papayag ka ba na ang laman ng puso mo maliit lang sa isang Diyos na malaki na nagmahal sa'yo? Di ba parang hindi naman, di ba? Sa isang taong pinagkakautangan mo ng malaking utang na loob, papayag ka ba na ang giving mo ganito lang kakarampot? Mas matindi po ang principle ng tithing sa New Testament because now it comes from the heart, not from the law. Amen? It does not come from the law na sa heart na sa puso na binago at pinananahanan ng ating Panginoon. Sino po dito gusto pong maging generous? Ulitin ko yung tanong. Sino dito gusto maging generous? Proverbs 11:24 says, the world of the generous gets larger and larger. But the world of the stingy gets smaller and smaller. Kung gusto mong lumawak ang iyong teritoryo at pagpapala, mga kaibigan at impluensya, be generous. Be a generous sower sa mga tamis na tinatanim para sa ating Panginoon. Let me show you this picture. Noong 2017, ang isang bahagi o lugar sa Zambales ay kinalbo ng laging, ng soil erosion, ng coaling o pag-uuling. There was a group of indigenous tribe, mga Ita po, na nag-decide noong 2017 na magtanim ng 62,000 trees. Imagine yan mga kapatid, no? This is the picture of the mountain, but after ilang years yan, 2024, 2017, 2024, 7 years, it's now a forest. Never underestimate the power of sowing and planting. Mga kapatid, ba't ko ito pinakita sa inyo? Galing kami sa Lake Mapanuepe, ang ganda. The New Zealand po of Zambales. I encourage you, sometime, punta po tayo doon. No? Mga kapatid, imagine this is your life right now. Kalbo. Said. Walang-wala. Kapos sa love, kapos sa acceptance, kapos sa forgiveness, sa mercy, sa provision. Kung may need ka, start planting. Amen? If you don't want the kind of life that you're living and reaping right now, then change the kind of seeds that you are planting. Sino po dito, ayaw mo yung ganitong klaseng buhay na meron ka? Ano ba naman, lagi na lang wala Kung ayaw mo yung ganyang klaseng uri ng buhay, palitan mo ang pamamaraan ng iyong pagtatanim at uri ng buto na itinatanim. Amen? Sino po dito ngayong umaga na ito nagkiklaim ka, one day you will reap a harvest sa buhay mo? By faith, because we have now a faith that believes on the principle of sowing and reaping. Let me show you a picture. This is a picture po ng mga panahon na walang-wala. Feeling ko bulag na po ako. Bakit? Nung binuksan ko yung wallet ko, walang laman. Hindi ka bulag, wala lang talagang laman. Sino ho dito nakaka-relate? Ito naman po, yung susunod na picture, ako, pag bumababa na ng 50K yung saving ko sa bangko, napapapray na matindi. Buti nga kung may 50K kung wala. Yung biglang pag nababawasan ng pera, napapapray na, Lord. Parang awa mo na. If you don't this kind of life that you're living, start planting the right kind of seed and expect by faith that soon you will reap a harvest. Amen? Alam nyo, isa sa mga good soil na pwedeng pagtamnan, family, church, ministry. Why?
Matthew 6:33, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. You want a proof? Last verse, Genesis chapter 26, verse 12. Verse 1 pala. 12 yan bro, 12. Isaac planted crops in that land and in the same year. Grabe. Hindi po 3 years ago, in that same year, I don't know kung anong ginawa, in-accelerate ni Lord ang pagpapala. Isaac reaped 100-fold because the Lord bless him evermore. Sino dito naniniwala, pagdating sa pagpapala ni Lord, it's unstoppable, hindi mapipigilan. It will surely come into your life. Amen? Naalala ko tuloy yung joke ni Erap sabi niya, I'm planting a seed. Sabi niya, nagtatanim ka ba ng grapes? Sabi niya, ba't walang seed? Sabi niya, huwag kayong maingay. Seedless to, seedless. Kapatid, posible kayo nagtatanim ka ngayon pero walang seed. That's foolishness. That's a wrong kind of philosophy. If you want to harvest the right kind of harvest, plant by faith, plant the right seed, and start praying and waiting and expecting that a good harvest of return will come into your life in Jesus' name. Everybody say, Amen at Amen. Now, let's prepare our tithes and offering. I encourage you, kasama rin po dito yung hamon ng ating first fruit sa darating na December pa naman. Yung iba po ay nag-iipon. Like for example, yung iba po natin kasama dito, nag-aalaga ng mga puppies, bibenta po niya sa darating po na araw because ginagawan po niya ng paraan para sa kanyang first fruit festival, para sa ating church building project. We encourage you po, magtanim po kayo. Tamang pagtamnan po ang gawain ng ating Panginoon. As you know, wala tayong support from the foreign, wala tayong support from the politics o kahit anuman. This is just our own doing sa biyaya ng ating Panginoon. But we're praying na lahat po tayo dito is great and godly sower na magtatanim ng mabubuting bunga para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Let's all bow down our heads and let us pray. Panginoon, sa umagang ito, bless our seed. Bless our faith. That as we give this seed, Panginoon, we're believing by faith na kayo pong nagpapatubo nito, kayo magpapalago nito. Panginoon, tulungan nyo kaming manampalataya. Tulungan nyo kami, Lord, na umasa na habang nasa ilalim ng lupa, by faith, ang aming mga buto, may ginagawa na kayo. Sabi nga po sa kanta, even if I can't see it, you're working. And you never stop, Lord, because you are our way maker, miracle worker, light in the darkness. So Lord, wag niyo pong hayaan na kami po'y talunin ng takot. Talunin, Panginoon, ng kaba at pag-aalala. But Lord, if you have generously given us yourselves, your salvation, na may kinalaman sa aming eternal life, how much more, Lord, yung mga bagay na material na pawang pangangailangan namin, ano pa kaya ito, Lord, hindi nyo po ito hahayaan na hindi maipagkaloob para sa amin. So we believe, Lord, that as we plant the seed for our ministry, for our church, this is, Lord, for our future, for our family, for our fitness, and for our food provision na hindi nyo kami papabayaan ni iiwanan man. Salamat po. We will going to do this by faith, and we believe, Lord, you can do it again. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. We can now give our tithes and offering.